God. Kumusta mga kaigsunan? Kumusta? Kumustang simana? Hallelujah. Salamat sa Ginoo no, for the faithfulness of God. Ng atong Dios maayo gyud kayo, buotan nga Dios. Amen. Our God is a wonderful God. Salamat sa Ginoo. Pasalamatan sa namo ang Dios. Nining simanaha mga igsuon. Salamat mi sa Ginoo sa birthday sa akong asawa ni atong Friday. To God be the glory. Nag-50 na siya. Pero tanaw na ko si Miriam, murag dili 50. Mura lang siya 49 and 11 months. Hallelujah. Praise the Lord. So, parang kailan lang naminyo si Miriam at the age of 18. So, kamong mga 18 din ha, ayaw sa mga plano. Okay. Lahi man ang tawag sa Ginoo nato. Amen. Hallelujah. Praise God. Nining kabuntagon mga igsuon, are we excited to listen to the word of the Lord? Amen. Excited ba ta nga mamati sa pulong sa Ginoo? Hallelujah. Salamat sa Dios sa iyahang kaayo. Ug manindog ta sa pag-usab samtang atong basahon ang pulong sa Ginoo mga igsuon in the book of Joshua chapter 2 verse 17. Hallelujah. Joshua chapter 2 verse 17 nagaingon siya, "Now the man had said to her, This oath you made us swear will not be binding on us unless when we enter the land you have tied this scarlet cord in the window through which you let us down. And unless you have brought your father and mother, your brother, and all your family into your house." Ang Dios mga panalangin sa ato ang gibasa nga pulong. Salamat kay Ginoo niining taknaa sa kabuntagon, Lord. Thank you God for your message nga imong giandam alang namong tanan karon. Salamat kay Ginoo nga ikaw ang Dios nga mao'y abli sa among kasing-kasing ug gunahuna. And Father, in the name of Jesus, we rebuke all kinds of disturbance in Jesus' name to get out from this place. You don't have power to disturb the people of God, and you don't have power to give the people of unbelief. In Jesus' name, I pray, O Lord, nga ang matag sa Ginoo dunay spirito sa pagkamatinuohon o pagkamatinumanon sa imong mga pulong. And Father God, I pray, Lord, that this message will bring transformations to our lives, O God. Salamat kayo, Ginoo, sa imuhang pagabuhaton, ug salamat sa dihog sa balaan nga espiritu nga imong ihatag sa imong alagad. In the name of Jesus, I declare victory in Jesus' name. Amen and amen. Maglingkod tayo lalom sa presensya sa Ginoo mga kaigsuonan. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. Scarlet cord. The title of the message this morning, mga igsoon, is Scarlet Cord. Sabot man siguro tag cord. Kaila po tag scarlet or red color. No? In the ancient world, mga kaigsuonan, the word scarlet or kanang cord, simbolo kana mga kaigsuonan o covenant markings, sacrifice and cleansing. Bisan sa tuwa karon nga panahon kanang cord nga mga medyo colorful or red, no? Ginagamit na siya sa kining gitawag og mga markings. Tama? Nga naman dali siya makitaan. Dali siya bisan sa ato ang panahon, especially in their time. So, kanang mga PC, dali siya lisod pug kayo magbutang ka og markings, no. Unya itum di maklaro labaw no gabi eh. So dili gyud. So bisan pa sa unang panahon ginagamit na siya mga kaigsuonan. Now, scarlet cord in time of Joshua, sa panahon ni Joshua mga kaigsuonan, this rope mo'y gipabutang gihigot ni Rahab from the window diin nga visible kaayo diha sa iyang bintana mga igsuon, connected to the promise given by the Israelite spies.
Masabtan na to na kinsa ng mga spies karon alang sa mga wala pa kabalo sa story about this. No, dunay spies, two spies nga gipadala ni Joshua to spy the Jericho. No? Yang gipadala dito. Anya, that scarlet cord mga igsoon mo'y gibutang ni Rahab sa bintana sa iyang balay. Now, it serves as a sign of covenant or agreement, identification marker that is also an evidence of Rahab's house. Aron mailan nga mao ditong balay ni Rahab. And at the same time, it is an evidence of Rahab's faith in God's promise. Alright? So marking siya, no? Ang gitawag scarlet cord. Alright. To connect with this mga igsuonan aron nga masabtan nato ang history about Rahab. In 1912, siguro kakita mo ani katong salida gani nga gitawag og Titanic. Kisay nakakita? Yeah, wherever you are. Di ba? In 1912, mga igsuon, the Titanic was called unsinkable. Gitawag siya og unsinkable. Siguro that is the first boat. No, naraman tayo mga kapitan diri, no? Pero karong panahon na mga igsoon, murag mas dagko niya itong mga barko karon oy kaysa atong kuan. Pero mao man to'y pinakauna gyud. Siyempre, wow, kinadakan, wow, dindota. Murag makaingon og kita po nakakita atong first times nato nakakita. Kung first times nato to nakita, may ingon puta di na gyud siguro ni malunod. Oy, isa po siguro ta nga ganahan ta mo sa kaya atong mga igsoon nga kumpiyansa ka nga dili malunod. Amen. Takuan ni wa nay bound nga makalunod ani. No, gitawag unsinkable boat. People trusted ni salig ang mga tao ni adto nga barko mga igsoon tungod sa design, the structure, the way the engineer mga igsoon sa gibuhos gyud ang ilahang kaalam sa maong barko, the passenger for sure felt secure because the ship looked powerful. Amen? Lahi gud baya sakay ka gamayng barko mga igsoon niya bawdon dagko kay bisan ka nang atong ocean jet na kaagi na mo gibawod mo anang ocean jet nga paminaw ninyo ang kanang bangko murag mabalhin. Oh, di ba? Di ba? Suka, Miriam, anad mo gini sige biyahe kay sige mo biyahe no. Pero there was one time good nga kami to nila ni Ginar. Dala na ko na naad na si Ginar pastor di na tamanakay ocean jet oy. Kay natunong nga balindag ko ang bawd nga mukurog gud. Niglupad sa kon ba? Mukurog. Nya niabot yun to nga nagpadaplin mi dito sa Camotes kay murag maguba na ang paminawon nimo ba? Gaigot. So, ang mga tao gibutang nila ang ilang pagsalig mga igsoon sa mao nga barko. Tungod kay kantan-awon mga igsoon, it's so powerful, indestructible. Dili ni maguba og dali-dali. Apan usa lang kay gayon mga kaigsuonan, the iceberg reveal a painful truth. Sakit kayo nga kamatuoran. Nga ang ilang pagsalig dili malunod, pero it so happen nga nalunod. No? Sakit kayo nga kamatuoran na. The tragedy mga igsoon was not simply that the ship failed. The tragedy, it was that people place ultimate confidence in something unable to save them. Dili lang ang trahedya nga nahitabo mga igsoon nga ang barko napakyas o nalunod, kundi ang mga tao nga nagbutang sa ilahang pagsalig sa maong barko. Di ba? Sometimes, naipanultihan nga rin ingon, your expectation brings disappointment. Di ba? Kanang mo expect ka sa tao, too much expectation, kana, pagkapakyas, it will disappoint you. Mga tao that time, too much expectation nila sa barko, nga dili gyud malunod,
Tanaw nila gud ang kinini ang iceberg mga igsoon, gamay ra mo kayo ang naglutaw. Pero ang ilaw dai kayo baling dakuha. So, pakyas. Amen. Gibutang nila ang ilang pagsalig sa usa ka butang mga igsoon that unable to save them. Sometimes people only realize they need saving when the things they trusted begin to sink. Usahay ang tao mga igsoon, usap pa sila makapamalandong ba? Nga nagkinahanglan di ay sila kaluwasan. Dili lang kaluwasan sa kanang kaluwasan espirituanon, kundi kaluwasan sa mga butang nga imo habang nga kinahanglan nimo nga duha kay savings or money whatever. When the things you trusted begin to sink, kanang mga butang nga diin imong gisaligan, unsa kana nga mga butang nga diin imong gibutang ang imong pagsalig mga kaigsunan, maghinahinay na og kalunod. Amen? Because naturally, people look for security. Normal gyud na sa tuwa. Nga ang tao, mangita gyud tag seguridad. That's why daghang mga tao karon ang ilang security mga igsoon abroad. Di ba? Mao na gyud na dayon. We put our security in abroad. Kay murag paminaw na to, karera tas Pilipinas, laban ng kagubot karon. Hallelujah. Murag wa na gyud ang mga dato lang ani ang ato lang. Praise the Lord. Live ra bata. Hallelujah. Di ba? We look for security. Sa mga dalaga karon, apam. Ano? Natural na nato, normal na nato. Alright? Normal na nato mga igsoon nga mangita tag seguridad. Some we trust our family. Ang uban mga igsoon ang ilang pagsalig na sa ilahang pamilya. Amen. It's not wrong. Musalig ka sa imong pamilya, it's not wrong. Musalig ka sa imong bana, musalig ka sa imong asawa, it's not wrong. Alright? Ang uban musalig sa ilahang bahandi, kwarta. It's not wrong. Nga naman, kitang tanan mga igsoon ang itag kwarta. Amen. Siguro naman, wala gyud siguro tao diri nga di gusto og kwarta. Mangutana ka ikaw pud pastor, pod ako pod. Ano kung taon di man ko magkinahanglan? But listen to this mga igsoon. Some people did put their trust in their achievements. Sa mga graduate nga to ron. Yes, summa cum laude ko. Yes, salutatorian ko. Yes, top 10 ko. Ako, over the top. Alright? Sa ilahang mga achievements or influence or sometimes in our religion, reputations, relationship. Atong mga relasyon, di ba? Sometimes mga igsoon, kini sa relasyon, maugya po na, daghang mga batanon, mga igsoon, that they will sacrifice their relationship sa ilahang parents because of their new relationship. They put their trust, they put their confidence in their relationship. Manang usahay, awayo ng mama, kaya nga naman, mas musalig sa uyab. O, tinood. Nga naman, tuwa na yung trust, tuwa na siyang gidikanan. Bulahan yung keto sa iba, kay walay ugangan. Usahay nga na ba, nagkakitabo, kaya nga naman, naada dito ang pagsalig. Pero pagkahuman nga magubay ang pagsalig, disappointment comes. Manang makadungog tas mga drama, binigay ko lahat. Kulang ba ako? Hindi ba ako ka? Di ba? Nga naman. Tungkol kay gihatag ni mo tanan. Amen. They put their trust in their relationship. Others, ang uban po mga igsoon, they put in their own strength. Nagsalig silang kaugalingong kusog, abilidad to control their life. Ako, nagsalig pa ko sa akong kusog, disappointed na ko ron. Ano man?
Dili jud ko ninyo makitaan mga igsoon og maluya sa una. Kay bisag magsilanat ko, makadungog kog untol sa bula, maulian ko. Di mo na pero karon bisag makadungog kog kita na jud kog bula, di gyud ko ulian. Maigo na las bula. Ay, kinumdum ko gipasahan kong aying murag gyud kanang ingnan ako magpasa gini kanako yung itunong pod. So pasahan ko niya. Tunong yun kayo. Duol na kay siring. Salo. Pag salo, kabalin sa kita man, buhuyan ritso. Diba? If we put our trust in our strength, you will fail. You will be disappointed. Amen? Bisan pag itry nimo to control your life. Mga igsonan. But there are moments when things we depend on begin to fail us. Mga butang nga atong gisaligan, kung unsa man na, asa man din na sa akong gipanganlan mga igsoon, sa din na nga ang maong mga butang nga imong gisaligan, mo inahinay na og pakyas gani nimo. Hallelujah! The structures we thought were secure. Sa atong ginauna nga secure na ta sa atong trabaho, secure na ta sa atong finances, secure na ta sa atong relasyon, secure na ta sa atong parents, secure na ta sa bisan unsang butang mga igsoon. Ansan dinha nga mo hinahinay gani ni kapakyas, makita nimo kung unsa di ay siya kahuyang. That was the situation also in Jericho. Because Jericho, kung kabalo lang mo mga igsoon, kung unsa kalapad ang maong paril, lapad yun ka ito, kaagian o karwahi. Dili siya pariha sa paril na turon, nga ultimo, iring ray makaagi. Sa ato pa ang karwahi nga moagi, lapad din ang karwahi, ingana siya kabaga. Ato ang mga paril karon, iring ray may maglatay-latay, kaya bisag ikaw mahadlok magamulatay si babaw, si kang mataka. Pero ang ilahang kuan mga igsoon, grabe ka ligon. But again, the people of Jericho, they put their trust, their confidence in the walls of Jericho. But listen to this. This is our takeaway message. When human security failed, God's grace prevailed. Amen? When human security failed, God's grace prevailed. Kung unsa man ang imuhang saligan karon, seguridad sa imuhang kinabuhi. It might be your job, it might be your money, it might be your relationship. Mga igsoon, sometimes it will fail us. But thanks be to God, the grace of God will prevail. Amen? Ang grasya sa Dios magmalampuson, magmadaogon gayud. Hallelujah. Human security, mga igsoon, are unstable, but God's covenant mercy is dependable. Amen? Ang security sa tao, unstable gina siya. Apan ang covenant mercy of God is dependable. Kasaligan gina siya. Amen? Mao nang karon pa lang, sugod pa lang sa mensahe mga kaigsuonan, ayaw salig ni anang imong gisaligan karon. Don't put your trust on your money, on your job, on your relationship, on your parents, or whatever things in this world. Put your trust in God because God's covenant is dependable. Amen ba? Hallelujah! God's graciously provide a way of rescue for someone who trusted Him. Alang niadtong dunay mga pagsalig sa atong buhi nga Dios, mga igsoon, ang mga human security may fail, but God make a way to rescue us. Mapakyas man ang atong ginasaligan, apan ang gugma ug ang grasya sa Dios mangita gyud paagi aron kang luwason. Amen ba? One of the ancient word mga igsoon nga gitawag og Greece kanang ligon jud kayo is in the time of Joshua is Jericho. No? Kung dunay syudad sa unang panahon mga igsoonan nga very kanang sa kuan agianan paingon sa Kanaan, usa na ang Jericho gyud kanang gateway na to the land of promise. So no choice adto gyud sila agi.
ang mga Jericho people, mga igsoon, wa po sila choice kundi atubangon nilang Israelites. Kay mao mo giagyanan, entrance man to paingon sa Kanaan. All right? So the city was very fortified, no? Because the ancient cities depend on the walls. Sa unang panahon, ang mga syudad, mga igsoon nagadepende na sila sa ilahang wall. Nga naman, strategically, as a military mga igsoon, that is their defense. Listen ni mo atakihon, oy. Bisan panahon pa ni Troy. Katong sana, ang salida nga, the Troy, listen kayo, katong Trojan horse. Dili nila maatake. Saon taas kayong wall niya, gate dako kay nga tanan, nagpadulong pa lang sila, pamanon na sila. Nya, may magparihan na turon nga nanay mga eloprano. Idro. Wa naman ato sulong man gyud. Di matabang oy. Pero mo to, di ba sa story of Troy? Oh, sige mo. Sige, pistok lang ta, mag-pistok ta. Tagaan na to sila regalo nga horse, dako kay nga horse. Nailigid. Kay artificial man to, di man to tinuod. Gitagaan. So, ang gimo ang mga sundalo na dito sulod sa horse nga purmag kabayo. Aron makasulod lang sila. Mao gyud na ilahang one of the defense sa mga city sa una. Usa na din na mga igsuon ang Jericho. Alright? Security, protection from the invaders. Ligon kayo itong Jericho mga igsoon. Jericho was known for its massive walls and military strength. Gahi gito. Motong ang mga tao sa Jericho, they put their trust in their walls. So what's the story behind? No? The story happens during the Israelite entrance ngadto paingon sa land of promise. So si Joshua nga biling commander that time mga igsoon, because Moses has patay na si Moses anang panahon na, si Joshua na mao'y nag-lead. So while preparing to conquer Jericho, samtang nagaandam sila mga igsoon aron i-conquer nila ang Jericho, first nga kanang gitawag og major city nga ilang atakihon mga igsoon, unsay gibuhat ni Joshua? Ato sang susihon. Kamong duha, ingnan niya Joshua, tanawa sa, susiha sa, unsa ba gyud kabaga ng ilahang pwede gyud nga mao to gipasusi. Unsa kadaga ng mga sundalo dinha. Nangunsa sila diha sa sulod. Ya, atuan ninyo. So nagtakuban ang duha ka Israelites. Nag-spy, mga secret agent. Right? Wala ang pabalo. Pero nabalaan ra gyapon. Okay nga naman, gigukod man. Nabalaan ra gyapon. Pareha ra gud na sa secret marriage, nya gay kabaniog. Di ba? Mag-unsa mo magpa-secret marriage mi pastor? Okay, bawo lagi ka. Kay bawo lagi ko. Di ba? Wala gyud sekreto. So mo to'y nahitabo mga igsuon, no? Nga ilahang gipadalan ni Joshua og spy, no? Nga naman, because Jericho was under God's judgment. Na-under na siya sa paghukom sa Dios because of persistent wickedness. Hukmananan na gyud pod ang Jericho. Alright? Hukmananan gyud pod siya, nakalinya gyud siya nga hukman, unya ang gamiton sa Dios is the Israelites people. So, moto nga, before the battle, Joshua secretly sent 2 spies in Jericho. They stayed, asa sila nagpuyo? Kanang babae na sa bintana kay Rahab. Alright, so dito siya nagpuyo. Ang duha ka spy, mga igsoon, sa dinang gigukod sila, gipapuyo ni Rahab sa iyahang atik. Who is Rahab? Aron nga masabtan na to, kini siyang babae. Kinsa man ni si Rahab? Is this a righteous woman? No. Rahab is Canaanites. Woman, a substitute. Prostitute. Kaya numdo magugugod sa maestra ba nga gipangutana sa mayor, bagong maestra sa bukid. Are you a regular teacher here? English man pong mayor. Ingon po ng maestra, no, I'm just a prostitute here. Ang yan din po pasabot substitute.
So ay lagi sipyat malagi. Alright, so Rahab mga igsoon is Canaanite woman, a prostitute, someone living in the city under God's judgment. Sa ato pa appeal siya. Amen? Nakita ninyo? Nga si Rahab, usa ka babaeng magkasasala, Canaanites, moingon gani Canaanites, wala nagatuo sa atong buhay nga Dios, pagan belief ang naana. Alright? Maliban nga nagatuo siya sa mga pagan belief, prostitute pa gyud. Oh, wow. Hukmananan ginto. For sure, kung ako to, si Rahab mga igsoon, usad yun to patumpagan nako og bato. Kung ako'y Ginoo. Okay nga naman, dautan, no? Nga pagkat babay, and living under the city, under God's judgment. Now, so, what happened there? Nganong niabot man din na ang mga spies? Pag-abot sa mga spies, mga igsoon, na-detect sa mga Jericho people, nga dunay spies, gigukod ni ang duha ka spies. Sa dinapagukod sa mga king's men, they enter into the house of Rahab, nga prostitute, o gipatago sila ni Rahab dito sa iyahang atik. Anong mga balay sa una na may mga atik, karon kay mga atik-atik naman nga to Alright? Dito gipatago sa ibabaw. Mao tong nakitaan man gyud sa mga sundalo nga dito ni sulod siya. Uy, kita ba ka itong duha ka tao dinhi? Dirito na siya. Oh, niya rito diri pero nang lagaw. Nang lagaw na gukdan ninyo, maabsan pa to ninyo. So, perting gukod po taon sa mga sundalo mga igsoon. Now imagine this. Nganong mao toy nahitabo? Nganong wa gisumbong ni Rahab? No? Nganong unsa ni sud siyang utok? Nga nagdali-dali raman to. Kisa mo. Nganong nanood mo dinhi? Pwede kang ikaw mo kalit ko sud sa inyong balay nyo, wa ka kibawg, wa ka kailan ako kinsa ko. Do you think you will open your door to me? Dili oy, labaw na karon nga naay gipang kawat. O nanay gipang tulis. Oh. Dili ba ito sila kaila? But listen, pagsulod dito mga igsoon, so si Rahab iyag yung gipanalipdan ang duha ka spies after the soldiers nawala na kay gigukod sila mga igsoon, nisaka si Rahab dito sa atik. And this is what she said to the two spies. Verse 8 and 9. Rahab says, I know that the Lord has given you this land. Look at this. A prostitute woman living in the city under judgment, hukmananan, dili matarong nga tao, nga babae, dautan makasasala, but look at his words to the two spies. I know that the Lord has given you this land. Verse 10, we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea. Sabot pasabot ani. For the Lord your God, He is God in heaven, above, and on the earth, beneath. Pasabot, before the spies, niabot siyang balay, this woman heard already the God of Israel. Amen? Siyempre, prostitute Daghan to siya koneksyon. Prostitute gani, may pagkamarites, puna. Nakadungog siya. Nadungog nila, kung baka, ato lang nga term. Nadungga na niya mga kaigsunan. Before Rahab ever reached for God, she already heard about Him. She already heard the Red Sea dried up because of God's deliverance. His mighty act. God revealed Himself to Rahab even while she was still in Jericho. Nagpadayag na. This is a picture of grace, no? Wala pa mo duol si Rahab sa Dios, mga igsoon, pero ang Ginoo nag-una-una na. I heard about your God. Nakadungog na siya.
Alright, nadunggan na niya, mga kaigsuonan, ayaw mo kabalaka kung natay siran sa pulong sa Ginoo, unya di mamati, ang importante makadungog. Because again, ang Dios mo ay magahimo og mga pamaagi ni ana. So, she was a pagan woman in a wicked city, but yet he recognized the certainty of God's kingdom before Israel even entered the Jericho. Sa wa pa mosulod ang Israel, mga igsuon, siya nakadungog na sa gamhanang kamot sa Dios, nakadungog na sa Dios sa Israel. She really believed that Israel's God was a true and sovereign God before the wall failed. So wa pa mabungkag ang wall, nagtuo na si Rahab nga prostitute sa Dios sa Israel. Do you believe that our God is a true God? Nganong di man klaro? Do you believe that our God is a true God? Alright? Okay. Salamat kayo sa nga nagkaanam kakusog ang atong amen. Kaya naman, ako kabalunam ko sa dagan sa inyong utok ba? Hinaynayon tala ng amen kaya basig mabitik tayo sa unahan. God's saving works was already happening in Rahab's heart. Nanay daga kahitabo sa iyahang kasing-kasing. God's grace pursues unlikely sinners and bring them into His saving purposes. Unlikely sinners, no? Kuwan kayo gyud si Rahab baya gyud. Pero si Rahab nagkahinay-hinay na mga kaigsuonan nga daw nay nagakahitabo sa iyahang kasing-kasing. Ikaw karon kabuntagon mga igsuon, doon na ba'y nagakahitabo sa sulod sa imong kasing-kasing? Listen, faith is not merely admiring God's power, it is surrendering to God's role. Ang pagtuo, dili lang kay nag-admire ka sa gahom sa Dios. It is surrendering to God's role. Amen? Lahi nang naka-admire ka o lahi nang ni-surrender ka sa iyang panggamhanan. Rahab did not simply acknowledge that God was powerful. Pangutan ni mo ang tao, do you believe God? Yes. Do you believe that God is powerful? Yes. Simbata. Ay, busy ko. Dalo ni mo simba. Daghang rason. That is part of admiring. No, nag-admire lang. But Rahab did not just admire, mga igsoon. Wala siya maka-admire lang sa Diyos. She abandoned her confidence in Jericho and submitted herself to the Lord as a true king. Wala lang kay nakadungog siya sa gahom sa Diyos. Wala lang kay nadunggan niya, halo, grabe ang gamhanan kining Ginoo sa Israel. Oy, ugagod ang Red Sea, ugagod ang Jordan. Nakatabok sila sa Jordan. Pila ka hari ang ilang gi-conquer. Grabe, gamhanan yung kayo, believe yung kuan ba? Murag familiar kay gyapon na sa to ano. Believe yung kayo ko sa inyong Ginoo ba kanang inyong Ginoo kay mayo gina kayong Ginoo pero nilang ko kadto kay busy ko. Pero nito og ko anang inyong kuan. Ganang ganahan sa ko sa inyong simba. Sa pa nang ganahan nga di man kaabot. Hello? Ay, salamat sa Ginoo nakaabot ka dire. Pero ay kumpiyansa. Ay kumpiyansa, right? So, she abandoned her confidence sa Jericho. Iyang gi-abandon, kundi iyang gi-submit ang iyang kaugalingon din na sa tinuod nga Dios sa Israel. Rahab's conversion, mga igsoon, was not simply intellectual. Now, listen to this. Importante kayo ni. Kasi sa atong panahon karon na ay mga Kristiyanon that they are just intellectual sa ilahang pagtuo diha sa Ginoo or acknowledgement. It was a transfer of allegiance. Amen ba? Dili lang kay intellectual or acknowledgement, kundili ang conversion ni Rahab, mga igsoon, it was a transfer of allegiance.
Genuine faith produces surrender, not mere admiration. Amen? Kaya kung naka-admire lang ka, sabot man tawag naka-admire, nakadayig ka lang, without surrender, mga igsoon, dili na mao. Amen? Daghan naka-admire. Nindot kayong simbahan. Aircon. Nindot, ganahan sa ko sa inyohang pastor. Gwapo. Nindot po siya mo, kuhan ka nang, nakadungog na ko niya ng umuwali. Niya ginon mo, tara, simba ta. Na, oy, busy man ko, oy. Di man masugot akong bla bla, bla bla, bla bla, bla bla. Naka-admire lang na. Without surrender. Amen? Hello? Naka-admire lang. Many people admire God's power. Di know Bible story. O say, magwali ka, mag-una pa. No? Kanang wali ni pastor, kadungog nung kuna, nabasahan naman ako na. Kita naman ko sa TikTok. Nanaw kay kag TikTok. Okay naman, pati mga Bible story ron, gina-TikTok naman. Mga AI gamiton. Di ba? So many people admire God's power. They know Bible story. And listen to this. Basig ikaw ni, attend church. Oy. Ingon ang uban din na, daan pa dyan lagi ko. Apel kita ni. They attend church or acknowledge God intellectually. But Rahab's faith is different. Become visible because she entrusted herself to God's role. Ikaw ba karon nga niya karon kabuntagon mga igsuon? Imo bang gisalig ang imuhang kaugalingon nga ang Dios may maghari sa imuhang kinabuhi? Sure mo? No, hinay dayon ang pudsunod. Sure na ba mo nga imo nang gisurrender ang imong kinabuhi diha sa Dios? Amen? Dili lang kay intellectual, dili lang kay nakakadini mga igsoon. But we entrusted ourselves to God's role, meaning to say, God role in our lives. Amen ba? Because biblical faith, it's not admirations at a distance, but surrender to the rightful king. Ano man kayong naka-admire lang ka, from a distance. Mura kag awit. From a distance, God is watching us. God is watching us from a distance. Mga 90s nga kanta maguna mo nang di mo kamao. Yeah? From a distance. No. Ang atong Dios mga igsoon, He's not just watching us from a distance. He's living in our hearts. Amen. Naana siya nagapuyo sa atuang kasing-kasing. That's biblical faith. Dili lang kay naka-admire ka, kundili you surrender to the rightful king. That is the difference between awareness of God and the saving faith of God. Ang kanang pulong awareness of God, aware lang ka that God is true, that Jesus loves you, aware lang ka. Pero walay nagakaitabo sa atuang kinabuhi. True salvation is not merely knowing the facts about God, attending church, or respecting Christianity. Nga nagarespeto ka bilang sa Kristohanong panggawi or pagsimba. Saving faith involves repentance and surrender. Ang makaluwas nga pagtuo mga igsoon, naga-involve yun na siya og paghinulsol o pag-surrender. Do you surrender to God? Imo bang i-surrender ang imong kinabuhi di sa atong buhi nga Dios? Amen? Now look at verse 18. This is what happened. Behold, when we come into the land, into your land, you shall tie this scarlet cord. So what happened? After nga nakahimo sila og kininiyang pagigistorya ni Rahab ngadto sa two spies, mga kaigsuonan, tungod kay nagpakita man siya og mercy ngadto sa mga spies. So this is the promise from God through the spies sa giyang-gingnan. All right. Mao ni ang atong buhaton.
ihigot kining scarlet cord at the window diin kami nimo gipakanaog kay nga naman di man na sila kagawas. So gipaagis bintana. So mo nang kanang mga spies, mga igsoon, kinahanglan gyud po na og naay training. Listen mo na og ka og PC oy. Sa bintana, matagak yung kadiretso. Sa bintana, diin sila dito gi. O sige, dili kay kitaan mo niya. Pag ganaong nyo dito, kitaan nyo ito na kalasangan, tago sa mo din na, tulog adlaw. Anna sa mo tago ay sa mo gawas na yun, kay hangtod nga dili pa manguli. Kay sa gawas naman to sa Jericho. Hangtod nga dili pa manguli ang nangita ninyo. Pag makita nyo ganing nanguli na, usa pa mo lakaw. So naayo kayo ang gibuhat ni Rahab. So dito, ito nga, gitunto na siya, ay basi kalintang ko ninyo ha. Kaya nga naman si Rahab, nito nagyod nga that land, that Jericho, ihatag sa Dios sa mga Israel. Kabalo si Rahab ang action na, it is a judgment day. Kabalo ba kano sa ang judgment day na to? Mao na lisod. Kaya di ta kay bawo kano sa ang judgment day, mao nang dili ta katarong o pagpangalagad sa Ginoo, kay maghulat pa man ta og signs and wonders. No signs, that's why people wonder. Di ba? Mo to nga, yung diklaro gyud. So ingon sa mga spies, mga igsoon, kining higot nga pula, inahanlan nga imo ning ihigot diri sa bintana, kay mao ni timaan namo nga mao ni imong balay. Nya, unsay saad? And you shall gather into your house your father, your mother, your brother, and sa pa na, all your father's household. Kinahanglan diri gyud sila sa kwarto nimo, sa imong yung balay. Kung manggawas gani sila, bahala na sila silang kinabuhi. Look at the promise. There is a law. Diba? Kinahanglan pasudlon gyud mo sila. Mo na timaan mga kaigsunan. Alright? God's saving grace. No, the scarlet cord indicates Rahab's house as protected under oath made by the spies. Amen? It was not superstitious or magic. Kaya ba si magbutang mo niya sa inyong balay ba o mga scarlet cord sa inyong bintana? Sige, ay, kumpahan na ining PC. Magkuha tag scarlet cord. Butangan na ito na itong bintana. Kaya naglinog sa palumpon, di ta maapil. Murag mahimong anting-anting. Basig mag-inig sunod Domingo, puro mo na kay scarlet cord ba? No? Dili na anting-anting mga igsoon. Amen? It was a covenant sign showing faith in the promise, in identification with God's people, dependence on His word. Si Rahab, mao ni siya timaan. Una, timaan siyang balay. Kaya wa ba kabalo ang ubang mga soldier? Si Joshua mismo, wa kabalo, kaya dili man siya spies. Only the 2 spies. Nga mo na balay ni Rahab. So, aron matimanan, santa maglibot-libot sila, okay, gilibot man to nila kapito, kada adlaw kausa, unom kadlaw, pagkay kapito, 7 kalibot. Ako na kung imagine unsay gibuhat sa Ginoo. Kay daghan ko to magsige march ako. Nya kilid sa wall. So nangluag na tong mga foundation ba. Nya magtrumpeta, put itunong is foundation. Ako na ang story. Diba? Nga na gyud ba? Libot-libot. So timaan to, mga tong balay ni Rahab, balay ni Rahab. It was a covenant. Amen ba? Nasa covenant. Sa mga saad, mga igsoon, nga naghatag o dependence on God's mercy. Si Rahab. The cord marked the house nga mas spare during judgment. Rahab had to respond in faith. Pagtuorog ito. Kaya naman, paano ba niya masiguro? Words of mouth naman to. Amen? Kinalang yun mo to, si Rahab ang kaigsoon, nga during that day, siguro pag una pa lang baktas-baktas sa mga Israelites, no? Buwan na, gitawag na niya ang mga papa niya, bana sa iyang mga magulang, isit panod mo, diri. Kaya na sila nang, mag-unsa man tadi, dili, mag-birthday ta.
Isa ko'y birthday. So, sila dito tanan. No? Rahab had to respond in faith. Sa gihatag nga instruction sa spies, mga igsuonan. And the tie cord gathered the family inside the house, remain didto gyud magpabilin. Rahab had to believe the promise enough to obey. Ikaw ba mga igsuon, doon na ba kay gihuptan nga saad sa Ginoo? And do you obey them? Ang problema, we hold the promise of God. We have the promise of God, but we don't obey. Ano yung problema? Nagatuo ta sa saad sa Ginoo, pero wala ta sunod. Si Rahab, mga igsoon, nituo siya sa saad sa mga spies, and she obeyed them. God saved by grace through faith. Rahab was a Gentile, yet God rescued her because she believed in His word. Giluwas siya sa Dios tungod kay mituo siya sa pulong sa Dios. Amen? Rahab's faith received God's promise and responds in obedience. Amen? Nituo siya, mga igsoon, nakadawat siya sa saad sa Dios, ug nadawat niya ang pagtuo sa Ginoo, mga igsoon, ug nisunod siya. Ni-obey siya. Rahab is honored. Kung imong tanawon in the book of Hebrews 11:31, James 2, gi-honor ang pagtuo ni Rahab, mga igsoon, for believing faith demonstrated in actions. Nowadays, this is our problem. Many people believe but don't put it into actions. That's the problem. Mo nang dili tanan nga mituo. Maluwas. No. Pero again, it's the grace of God that works in us. Ano man, daghamang nagtuo-tuo lang. Pero padawaton mong Ginoo dili, pasundo mo dili. Actually, hallelujah. But Rahab, gi-honor siya, gipasidunggan siya, mga kaigsuonan. Alright? God sometimes allow human security to fail so sinners will see their need for God. Ginatugutan sa Dios ang mga, unsa man, human security. Unsa man ang mga human security? Katong ipangsulti nako kanina. Maybe your security is in your parents. Maybe your security is in your job. Maybe your security is in your money in the bank. Maybe your security is in relationship. Naa siguro din ha. Maybe your security, mga igsoon, is unsa man diha nga mga simuhang business. Sometimes God allow human security to fail. Maybe your security is in your strength, in your health. God will allow it to fail. Nga naman, so that we can see, makita na itong atong mga kinabuhi that we need God. Kaya usahay, kung dili na mapakyas, murata og mga invincible. Muratag dili madutlan. Muratag dili mga sakit. Murag dili mahurot atong kwarta. Murag dili ta matanggal sa atong trabaho. That's why God allow those things. Nganuman, aron nga makita nato atong kaugalingon that we need God. Amen ba? Rahab's human security were already failing. Nangapakyas na. Jericho's wall could not ultimately save her. Dili makaluwas ang Jericho niya, mga igsoon. Her culture, ang kultura niya, ang iyang hari, dili makaprotect niya. Even ang iyang kaugalingong effort were insufficient. Hello? Ikaw ba karong kabuntagon, mga igsoon, nagsaligya pong kasi mo ang kaugalingon? Nagsalig ka sa imong nahuman? Nagsalig ka sa imong bahandi? Nagsalig ka sa imong relasyon? Mga igsoon, the story of Rahab reminds us, everything here on earth will fail. Amen? The city was under God's judgment. That is why the scarlet cord became a sign of trusting God's provision of rescue rather than trusting human security. It is a sign. Amen? People
often trust human security. Ang tao, kasagaran, musalig, kung unsay human security. The power of money, religious status, strength, or good works. Muna itong mga gisaligan. No? Himutag mga maayo, aron nga og kita nay kinahanglan buhatan og maayo, makabaw sila. Ang problema, di ka maong mubaws. Pakyas na pud ka. It hurts us. Amen? So it reminds us, mga igsoon, our God may allow those things to fail so they will recognize, so that we can recognize our need for the saving grace of God. Kapaka na itong ginawa na. Ha? Tugutan na sa Dios ng mga pakyas ng mga butanga. Kanang imong gisalikan karon. Ngunang, bisag unsa ka ka-secure karon, bisag unsa ka ka-secure sa imong trabaho, bisag unsa ka ka-secure sa imong bahandi, bisag unsa ka ka-secure mga igsoon sa imong pamilya, don't put your trust on them. Put your trust on God. Because it's only the saving grace of God can protect us. Hallelujah. Dalaygo ng atong buhi nga Dios. Amen ba? So, what happened? The walls fell down, flat, collapsed. The Jericho, the strongest source of confidence. You know what? Kung imo nang basahon mga igsoon, nagsugod ang pagka-collapse dili sa ibabaw. Gikas ubos. Grabe, no? The strongest source of confidence, the wall of Jericho. Jericho's people believe that walls guarantee that they will survive. But humanly speaking, mga igsoon, Jericho looked unconquerable. This wall is very strong, but they could not protect the city from the divine judgment. Sigun sa kalig-on nilang tanawon ang wall of Jericho, pero dili makapanalipod. Wa man gani na magdalag bulldozer, oh. No? Kasi mo nakita diha, trumpet ra gyud na og mga sundalo. Unya mga sundalo pod, wala gyud na nila gimaso ang Jericho mga igsoon. Naninggit ra gyud na sila. Dugang singgit, nya trumpet, pak, the walls of Jericho collapse. Hallelujah. Na-collapse mga igsoon. Nganuman, tanang butang nining kalibutana is under judgment according to Corinthians siguro na nga ang tanang butang waiting nagahulat kini kalibutan bisan ka ng mga kahoy, they are waiting for the judgment day, and no one, no things, no people, walay person nining kalibutan ng mga igsoon that could stand. Manang karon palang daan pasibdan anta ka ayaw ibutang ang imong pagsalig sa mga butang nining kalibutana. Bisan pag gi-design nimo imong balay para sa linog, gi-design nimo imong balay para sa sunog, gi-design nimo imong balay gikan para sa bagyo, mga igsoon, it will not stand. Kami ni Miriam nagunahon na ganimi nga magpuyo palit magbuhat og balay diri mang kanang container band na lang tingali kay magkalinog-linog og maligid man at least di maunsa nga sa imong una og maligid ang container band nami dito sulod di may matay. Di ba? Gina-design na to ana pero again dili gyud na nimo kasaligan. When the time of judgment, the divine judgment, gyud na nimo kasaligan mga igsoon. So do not put your trust on them. Ako na ning illustrate ninyo na ako'y iyan, minilyon ang kwartas bangko, ako'y naggunit. Pagsugod palag operasyon, ang operahan ra niya B9 nga mayuma, nga di man day na delikado. Pwede ra man day na pasagdan. Kay mahimo ng B10. Dito. Yeah, B9. Pero tungod kay nahadlok siya, gigong kataluan no, dili ginayas Ginoo.
Ako may nagbantay dito. Ang iyahang kanang, sana, purse. Belt bag. Ang sulod na 100,000. Sa inang kasawa pa siya operahin, kay siyempre, operahan siya, may ICU siya, di siya maka-istorya. Jerusalem? Siya, Jerusalem to kay, di mo itong pastor ako. Kaya di mo itong mutuong pastor, kay pareha mo itong anak diha. Anang Church of Palumpon. Jerusalem, ayaw guna pa us-usag. Kuan, 100,000. Kung naay tambal paliton, replenish dayon. Adtos, nana ko kanang napirmahan na diyan nga mga chiki. Sa chiki, pag replace na abo to nga. Pagsugod unang adlaw, kaon ko barbecuehan pa kanang kilid sa kinini ang chungwa, ni barbecuehan man na dia. Adto pa ko, gasto lang ko tig 50. Ako yung mga igagaw na ko, mga ato dito, paplitihon pa ko sa taxi. Kung sana, uy, mga onta dyan. Ko, sige, ato ta sa barbecue. Siya, dili, ato ta sa Robinson. Ato sa Mount Coffee. Ko na, ako yung nagbantay diri. Yung corona, mga onta, Mount Coffee. Daghang kwarta. Pero patay gihapon. Wala gito kahubti ang iyang kwan, pero namatay gihapon. Kasi nagpulos sa iyang usa ka milyon. Yang mama. So the point is, your money in the bank cannot save you. They are not reliable. Mga igsuon, the danger was not that Jericho lack of strength. Ligon to. Apan ang danger was that the Jericho people trusted its strength. Sa maong Jericho wall, mautoy danger instead of submitting themselves to God. Ang nahitabo dili tungod kay ang disgrasya nahitabo dili tungod kay walay kusog ang Jericho wall, but the people who put their trust in the wall instead of putting their trust in God. Amen? So ikaw karon kabuntagon mga igsoon, kung asa man nimo gibutang ang imuhang pagsalig, it's not the danger nga gibutang nimo imuhang kaugalingon diha sa imong kwarta, kay kanang imong kwarta og dagan na gyud na maglison na kagurot na. Pero gusto kang mahurot na, hindi po na mahurot og imo nang ipanghatag, kay panalanginan bukas Ginoo. Nabang nagsiginoon mo ni hatag. Magsige mang panalangin ang Ginoo. Pero again, bisan pag nagdili mahurot mga igsuon, ang danger, it's not about the strength of money. The danger is when you put your trust on money. Amen? Because you will be disappointed. Oh, katong usa ka dato kayo. Naay gipangita nga kanang something nga tambal. Makapalit siya. Ang problema wa. Saan man mo na? Nakay kapalit. Pero wa din ang imong paliton. Kaya gihapon. That's why don't put your trust on things here on earth. Put your trust in God. Hallelujah! Amen ba? The world's misplaced confidence, security without repentance, strength without God, protection without covenant relationship, kanang tanang butang mga igsoon, mapakyas na. But when we put our trust in God, God is dependable. Amen? Amen? Ang Diyos na to, mga kaigsuunan, kasaligan gayon. Woo! Hallelujah! So the greatest danger is not weakness, but false security apart from God. The greatest danger sa atong kinabuhi, dili ang weakness, but false sayop nga seguridad maliban diha sa atoang buhi nga Dios. God created humanity to find security in Him. Gibuhat ta sa Ginoo mga igsoon aron nga magsalig kita dinha sa atoang buhi nga Dios. People were made to trust God, live under His rule, rest in His presence. Gibuhat ta sa Ginoo niana, but because of sin distorted it. Tungod sa sala, giguba na sa sala mga igsoon. Human being were
They were, instead that we are designed by God to put our trust diya sa atong Ginoo, and because of sin, tungod sa sala, mga igsoon, na usab ang atong direction. Instead of trusting God, people began to trust the power, the wealth, morality, self-sufficient, religious performance. Tuan na dito, tungod sa sala. Jericho become a picture of a fallen humanity. Amen? Pakya sila. Amen? Pakya sila. So, look at what happened to Rahab. When Joshua commands the spies, no, sa dinhang kuha na, kanana ang nabungkag na ang Jericho, mga igsoon. Joshua command the spies. Si Joshua mismo ni-remember kay Rahab. Amen? Hallelujah! This highlights, no? Exactly, mga igsoon sa maong saad, gi-highlight sa Dios o ni Joshua, God's covenant is faithfulness. Amen ba? Rahab was not forgotten during judgment. Wala siya gikalimtan. The text, mga igsoon, repeatedly emphasizes, bring out the woman as you swore to him. Luwasa ang babae. At tuwa si Rahab. Luwasa niya tibok pamilya. Kaya nga naman, pagkabungkag sa Jericho, mga igsoon, ang iyahang balay na nakadikit sa wall. Kuan ba, kung mo ang wall na nakadikit sa wall. Pagkabungkag yun, only the house of Rahab ang wala yun, mga igsoon, na unsa. That's why ingon si Joshua, luwasa! Kung unsa inyong gisaad, at tuwa ang tibok pamilya. Wow, praise the Lord. The focus is not Rahab's worthiness. Ano man, angayan ba si Rahab? No. But God's faithfulness to His word. Kay kung ang imo man lang worthiness, mga igsoon, walay usa nato din that we are worthy. Including me. I'm not worthy. But the focus in God's faithfulness. At tuwa, luwasa. Hallelujah. Ang focus dito sa pagkamatinud-anon gayod sa Dios sa iyahang mga saad ug sa iyang mga pulong. Do you believe in the word of God? Do you believe in the promises of God? Do you believe? Ako nagtuog yung kuha na. Usa sa mong ginahuptan nga saad sa Ginoo. Amo naman yung ginakwinta-kwinta ni Miriam, no? And thanks to the leadership, thanks to the leaders of the church also, right now, nagsugod po katong March, nga naghinahinay na sila og separate for my retirement. But again, we don't put our trust. Nagpasalamat lang ko nga naay move ang mga leaders. In case og mo retire si pastor, na ako'y gitawag og retirement. Pero ibutan na to, pila man lang. Di ba? Pero anak na ko ibutang, mga igsoon, makaabot ka kog retirement, ang pangutana. Diba? That's why we still put our trust in God. Lord, I know nga ang among pag-abot sa palumpon, orchestrated na nidaan nimo. Amen? Ingon na po si Miriam, kisa itong babae diri nga, ingon ko, Mars, ligon pa siya nga babae, Mars. Nanay, nakita mi, kisa to. Ko 83 years old. Siya, makaabot po daan na. Ingon ko niya, di na ko mangandoy anang 83, oy. 70 is enough for me. Kaya nga naman, maroon po gingas Biblia. Siya, mubuha rapod. Ingon ko, gusto ka mula pa, 71 ka, basta ako, 70 ra ko kutob. Dili naman ko muingon pag, simbako, palayo po ako. Ay, simbako nga manguli, atas langit. Kinagugay ko, anak. Amen? But we have still a desire. Lord, tagay magbalay din eh. We hold to the promise of God. Ngayon, nag-retire na mo mga igsoon, dili may magpuyos dalan. Maraming mga street children, agi-agian mi ninyo. Oy, si pastor na buga-buga. Oy, kumusta pastor?
Sige, pastor, ari sa mi. Moingon siya ko, way batasan. Usana sa ato ang ginapangandoy, right? Kami nangandoy mig balay, oy. Nangandoy mig balay. Nangandoy mo gyuta. Usa gina sa mong simple ra kay mi og pangandoy ni Miriam. Kung dili pa mi kuhaos Ginoo, di pa po mo balik ang Ginoo mga igsoon. Of course, di man mi mo puyo gid dinha kay mo retire na mi. Nagi mo pastor diha. Lisod sad kayo mga igsoon nga duha mi magpuyo dinha sa pastor niya. Kamo magsige duol nako kay ako may inyong karaan nga pastor. Pastor kanang among pastor bag-oron ba? Di ko ganahan na namo nung puyo kog laing balay. Di ba? Oo. Amo nang ginampo sa Ginoo. But again, our trust is not what the church prepared for us, but it is what God prepared for us. Amen. Hallelujah. Unta mao po na mga igsoon ang atoang pagsalig diha sa atoang buhi nga Dios. Amen ba? Hallelujah. So, the focus mga igsoon dili sa pagkaangayan ni Rahab kundi sa pagkamatinud-anon sa atoang buhi nga Dios. The fall of Jericho reveals God is holy. Sin, mga igsoon, deserves judgment. Tinuod na ang sala, takos o angayan yung hukman. No human kingdom can resist that. Walay makaresist niya na mga igsoon. The destructions of Jericho shows that God does not ignore evil forever. Dili yun na gina-ignore sa Dios ang dautan. Doon naging punishment ang Ginoo sa mga dautan. Joshua chapter 6, mga igsoon, ultimately points beyond Rahab to the greater salvation found in Christ. Amen? Yes, tinuod na, dili na palabyon sa Ginoo ang atong mga sala, naagyon na siya mga hukom. Pansalamat sa Dios, sa gugmas Ginoo, bisan sa imong pagkamakasasala, you will find salvation in Christ. Woo! Hallelujah! Makabaton ka mga igsoon kaluwasan diha kang Kristo, just as Rahab found refuge from judgment through God's appointed means, sinner today find refuge through Christ. Si Rahab naka-find refuge. He is a adulterous woman. She is a Canaanite woman. Pero you know what? What happened after the Jericho was full? He lived in Israelites. Gani, ingon pa diri sa unahan, mga kaigsuonan. No? God's promise remains secure even when everything else collapse. Listen to this. Ang tanang saad sa Ginoo magpabilin mga igsoon, bisan pa ang tanan nimong gisaligan, it will collapse. But the promise of God remains. Amen? Magpabilin. Everything in Jericho collapsed. The wall, the city, human security, the confidence, it collapsed. But one thing did not fail. God's promise to save Rahab. Amen? Eventually, pagsunog, pagkuha niya dito, apil man ito kasungod na iyang balay. Wala mahugmak iyang balay, pero apil kasunog. Kaya nga naman, gisunog ba itong area? Pero wala na sa Rahab. Wala na ang iyang pamilya. Nanggawas na sila. Amen. Amen. Hallelujah. Everything failed. But listen to this. God's grace will not fail sa imong kinabuhi. So kung unsa man na karon mga igsoon imong gi-go through, murag ni collapse ang imong gisaligan, imong income, ni collapse imong trabaho, ni collapse ang uban mga relasyon, ni collapse unsa pa man na mga igsoon, pabilin lang sa grasya sa Ginoo. The grace of God will not fail you. Amen. Dili ka pagkason sa grasya sa ato ang buhi nga Dios. Hallelujah. Salvation, mga igsoon, rest on God's promise, not human deserving. Ang kaluwasan nagpabilin na dinha sa saad sa Dios, dili tungod kay deserve ta. Rahab deserved the same judgment as Jericho. She is deserved. Kaya naman dautan gud siya. She was Canaanite and a sinner, yet God showed mercy because she trusted Him. This is grace. Nagpakita og kaluoy ang atong buhi nga Dios tungod kay misalig siya sa Dios. The difference between Rahab and Jericho was not sinless. Jericho is sinner.
city. Rahab also is a sinner. But the difference, dili tungod kay sinless sila, but refuge in God's mercy. Joshua chapter 6 verse 25 mga igsoon, she has lived, ingon pa ang pulong sa Ginoo sa verse 25, and she has lived in Israel to this day. Dili sa tuang panahon, kundi sa panahon nga gisuwat, nagpuyo si Rahab sa Israel during that time. And Rahab was not merely rescued from destruction. She was what? She was incorporated into the people of God. That's why sa mga bag-o na to karon mga igsoon, we are one family. We have one vision. This is your new family. Yes. Yes, palakpakan na itong Ginoo mo ron, mamugalanganin mo pakpak. Diba? Sa mga bag-o na to, karon kabuntagon, this is your new family. Rahab, a Canaanite woman, a sinner woman, she was introduced to the new family, which is the Israelites. Hallelujah. So Rahab become a picture of redemption. Guilty yet spared. Guilty siya. Angayan sa hukman, pero gispared. Outsider yet welcome. Condemned yet rescued by grace through faith. Na-condemn man gito dapat siya. Pero gi-rescue siya, pinagi sa grasya siya Dios. And this is the gospel of God, mga igsoon, fulfilled in Christ. The text moved from judgment to salvation, outsider to covenant member, condemned yet restored. Later in the book of Revelation showed Rahab becoming part of the Messianic lineage. Kabalo ba mo ang sa inahitabo ni Rahab? Kung basahon nimo sa Revelation o in the book of Matthew, o di ko masayop na adiya sa first chapter 1 sa book of Matthew, and this is the lineage of Jesus Christ. Muingon ganitag lineage, kaliwat ba? Gigikanan nga kaliwat. Imagine si Jesus Christ gikan sa prostitute nga lineage. Wow! Basahan niyo na kanang book of Matthew chapter 1. And Rahab the prostitute is diha magikan ang lineage ni Jesus. Unsay bot pasabot? Your past has nothing to do with your present because of the grace of God. Mga igsuon, bisag unsa nakabati imong past karon, and because of the grace of God, usbon sa Ginoo ang imong kinabuhi. Basin mahimo pa kang lineage sa mga Levites. Nga ang imuhang kinabuhi, dautan, pero mutunga sa imong kaliwatan, mga pastor. Uy, wa may gusto. Gusto magsiman ra gyud. Dito, di ba? Pagkanindot kayo, ana, uy. Pagkanindot kayo na. Amen? Wow, that's how God rescued Rahab. Amen. So, if every human security failed today, mga igsoon, would Christ still be enough for you? If every human security failed today, listen, si Kristo ba is enough for you? Kung ang tanan nga mga gisaligan nimo mapakyas, tanan nga naghatag kanimo kalipay mapakyas, tanan nga naghatag kanimo seguridad mapakyas, is it Christ enough for you? Sure mo? Nga makaari mo inikad Sunday, Lord, salamat to, ako'y trabaho. Oh, hallelujah. Yes, Lord, nagbulang na ako'y. Bato mo sa discol kanina, break up. Hindi kasakitan ni Lord, ay, pero is Christ enough for you? What walls I am trusting more than God right now?
Kuratan. Ikuratan taon sila say. What walls? Unsa ba na nga wall karon kabuntagon mga igsoon nga imuhang gisaligan labaw sa tuang buhi nga Dios? What false security keep you from fully surrendering your life to Christ? Unsa ba nang mga sayop nimo nga gisaligan mga igsoon that you cannot surrender fully sa imong kinabuhi diha sa Dios? Unsa ba'y gibuhat sa mensahe sa Dios sa imong kinabuhi? Naga-transform ba ni sa imong mga pangandoy? Nagausab ba ni sa imong relasyon and priority? Is it the Word of God working in your heart? Is it the gospel transforming you? Is it the gospel of Christ transforming your desire? Or naalang gyapon sa kalibutan ng imong pangandoy? Is it transforming your relationship and priorities? What's your priorities? Another question, do I trust more in human security or in God's saving grace? Padayon ba ka sa pagsalig sa human security o grasya sa atong buhi nga Dios? Gahapon gitsik ko ni nanay sa akong sugar. Yan ang gabi sa Bernes kay birthday ni Miriam. Ingon siya, "Kaon do ice cream, ice cream sige." Kaon po ko gisugo ko sa tigchik. Aron mabala na to musaka ba gyud? Kaon ko. Kaon. Pagkabuntag, check ta. Ikaw ang kagabi. Oh, ice cream. Alas 10. Gidungagan pag yan ako ng cake. Wa mas misil dire. Gicheck. Perting. Ubosa. To God be the glory. 127 akong sugar. Tungod na lang na sa akong ka-sweet. It's not about the sweets that I eat. To God be the glory. But again, I don't put my trust. I put my trust in God. Amen? Amen ba? So, mga igsoon, will you continue trusting the world that cannot save? Or will you trust the grace of God revealed in Jesus Christ? Padayon ba ka magsalig sa mga imong gisaligan karon unsa na nga mga wall dinha? Or mosalig ka sa grasya sa Dios pinaagi diha kang Kristo? Stop trusting walls that will eventually fall. Amen? Gisgutan ako na ganina, gibalik-balik na, hunong og salig anang mga walls that eventually fall. Admit, the wall you trust cannot save you. Turn to Christ in faith and repentance. Rest in God's grace instead of striving. Run to the grace of God, revealed in Jesus Christ, because when human security failed, God's grace prevailed. Mapakyas man tanan, pero ang grasya sa Dios dili gyud na mapakyas. If you stop trusting the walls that will eventually fall, you finally discover the grace of God that never fails. Usa pa gyud nimo na masabtan nga ang grasya sa Ginoo, nga wow, thank you ka Lord. Makaingon ka, yes Lord, salamat kayo sa imong grasya. Amen. When false securities collapse, God often reveals the only foundation strong enough to save us is the grace in Jesus Christ. It's all about the grace of God. Busa, nining ka buntagon mga igsoon. I do not know kung asa nimo gibutang ang imong trust. I do not know. I do not know kung kang kinsa man na nimo gibutang, sa tao man na, sa imong parents man na, sa imong bana man na, sa imong husband man na, sa trabaho sa imong bana, o trabaho sa imong asawa, o sa kalapad ug yuta sa imong o kinsa man na, sa imong ugangan.
Nagunauna ka nga mo ni masunod nimo, mga igsuon, dili na kasaligan. Always put your trust in God. Because God will never fail us. Amen? Amen? Hallelujah! Dalay ko ng atong buhay nga Dios. Palakpakan na to ang atong Ginoo mga igsoon niya na. Why? Because our God, ang atong buhay nga Dios, when human security fail, God's grace prevail. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan ining takna sa kabuntagon. Ginoo, mapasalamaton kami kanimo Amahan sa imong gugma, sa imong grasya. Thank you Lord God for your word nining takna sa kabuntagon. Ginoo, gipasalamatan ka namo sa imong grasya Lord God. And thank you for reminding us that we will not put our trust on the walls, on human security in this world, O Lord God. Because there will be a time, O Lord, that you will allow the circumstances that human security will fail. But thank you. We put our trust in you, O God, through Jesus Christ, our Lord. The saving grace will prevail. Salamat kay Ginoong Dios ninigtak na sa kabuntagon. And I give you praise and glory in Jesus' name. Amen.